Hi guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong naging reaction video ni Teacher Mark kanina sa isang episode ni Idol. So, kanina nga nandoon tayo nanood. I was actually planning to do this video almost right after na ano, kaya lang marami tayong mga kailangan tapusin and to meet some deadlines. But anyway, so magfo-focus lang tayo dito sa portion ng may sinasabi si Idol. Okay, dun sa asawa nung OFW sa Saudi na nakiapid, no? Sa isang ibang lahi na Pakistan. Well, basically the guy is a Pakistani. Then etong si Sir is actually I think taga Bukidnon, if I remember it correctly yung mga details niya. So may sinasuggest dito si Idol and then eventually tinawagan niya ang noon OWA administrator ba o ano? DMW na ngayon 'di ba? 'Yun, DMW na ngayon. So humingi siya ng payo doon, no. Ano bang pangalan? Mamaya. Mababanggit naman ni Idol at papakita natin kung sino yung tinawagan niya. Then i-explain natin kung bakit 'yun na naging suggestion, no, para mas maintindihan niyo. Let's go. Baho dito dahil may bata. Ganito na lang pong gagawin namin, sir. Ano? Bakit siya? Hindi sa bagay. Sabi na naman, i-rebat niya. Pag kung hindi siya, tan siya ng lalaki. Okay. Ito pong mga litrato, gagawa po kami ng paraan na para maiparating po ito sa mga otoridad. Nakakalungkot man pong sasabihin na hindi. Ayun, good question. Kasal ba sila? Yeah. Ha? Kasi sabi nung Pakistani, pakakasalan niya. So, based on it, hindi sila kasal? Ito, na sigurado po siya ay makukulong pag ito po ay naiparating namin sa Saudi authorities. Ito yung problema, no. Ito yung problema. Akala ni Idol, alam nyo, karamihan sa Middle Eastern countries, as far as my knowledge is concerned with regard sa mga batas. Halimbawa na lang, I'll stick with the GCC, no? The GCC. Ang batas na fina-follow nila dyan ay tinatawag na Sharia law. Okay? Actually dito, sa Pilipinas, ang mga Muslim po natin, may Sharia law ang fina-follow nila. I'll give you example, no? Doon sa mga hindi nakakaalam. Sa mga kababayan po nating Muslim, ay, side trip lang tayo ng info. Sa mga kababayan po nating Muslim na nag-aasawa, of course, ng kapwa nila Muslim, sa kanila po may divorce. Kasi fina-follow po nila ang Sharia law. The same thing dyan sa Middle Eastern countries. Okay? So, may sarili-sarili silang paraan. Okay? May sarili-sarili silang penalty. At magugulat kayo na ang penalty ng adultery ay hindi lang po kulong. Okay? Papakita natin yan later on. Ang akala ni Idol, pag ikaw nag-report ng ganitong klaseng incident, kulong ka lang. Of course not. Of course not. I remember there was this one incident in Pakistan. Meron pong babae na nagpakasal. Okay? Lalo-lalo na napakahigpit nila dun sa mga first pa lang na ikinakasal. First time. Sa ibang countries po, sa ibang Muslim countries, pinapa-virgin test pa po nila yan sa OBGYN, sa OB-GYN. There are Middle Eastern countries na hindi na nila ni-require yan. Sa madaling salita, ganito yung nangyari. Nalaman ng lalaki na yung kanyang naging asawa ay hindi virgin. So, naging penalty, since sila rin ay isang Muslim country, stone to death po yung ginawa dun sa babae. Okay. Tama ba yung sinabi ko? Yan, stone to death.
So, hindi rin po malabo na mangyari po yun sa ating kababayan. Dahil yun po ang penalty sa adultery. Okay? Yan. Tingnan natin. Sabi dito, laki natin, there is no disagreement among Muslims that a married adulterer or adulteress should be stoned to death. Whoever charges a chaste man or woman with adultery or sodomy, defamation should be flogged with 80 lashes until 4 witnesses support the charge. So, ganito guys, kabigat. No, hindi ka lang kulong. Diba? O, punta naman tayo dito sa kabila. Sabi dito, the legal system of Saudi Arabia is based on the Sharia, Islamic derived from the Quran, and the Sunnah, the traditions of the Islamic Prophet Muhammad. The source of Sharia are also include Islamic scholarly consensus developed after Muhammad's death. Okay? So, imagine mo kung magre-report si Rafi Tulfo ng ganyang insidente, ito yung mga possible na mangyayari sa kababayan natin. Diba? Balik tayo kay Teacher Mark. Dahil bawal na bawal po ito. Eh kaso sir, yun naman gusto niyo mangyari, makulong siya. So kung yun po ang gusto niyo mangyari sir, then yun po ang susunod. Sorry, hindi ko nabuo yung video. You can correct me. Yung ba talaga yung gusto nung lalaki? Makulong siya? Ang tanong saan? Sa Saudi? O sa Pilipinas? Hindi namin. Okay, sir? Opo, sir. Sana po, sir. Teka, nasan ba siya sa Pakistan ata siya? Or nasa Saudi? Okay. Pero di ba pag nasa Saudi, stay in yung mga DH. Tapos nakaabaya. Tama ba? Kasi kung parang naman parang normal naman tong babae. Parang nakakalabas naman eh. Thank you Teacher Mark sa pag-share ng video na taob kay Attorney Libayan na relieve ang stress ko tuloy. I'm proud of you. Actually, Ma'am Esther, the credit is not mine, no. The credit goes to the sender sa aking Facebook. Kung ano yung pangalan niya, we will not say, pero the credit should be with him. I just aired it out. Iba kay Idol, green card kaya nagpakasal, sabi dito. We need to muna talaga we need to know muna kung kasal ba talaga. Yes. Muslim Pakistan? Yeah, Muslim is Pakistani. Sir, matulungan niyo po ako, sir. Dahil masakit yung sa atin, sir. Alam ko po sir na 90% ng Pakistani as far as my knowledge is concerned, again, is Muslim. And then meron din sa kanilang Christian, some of them are Catholic, some of them are born again, some of them. Maliit na portion lang. May mga Hindus nga rin sa kanila eh. Unawaan ko po kayo sir. Sige po sir, yung OWA hindi po sumasagot. Kami na pong maghahanap ng paraan na may parating po to sa kinaukulan sa Saudi kung ano yung tamang departamento na kapag matanggap nila, agad-agad mapupuntahan po itong si Mrs. nyo sa kanyang tinitirhan at madampot. Alam niyo po yung kanyang address, kanyang tinitirhan. Hindi ko na po alam yun, sir. Kasi pangalawa na niyan. So anyway, sir, sige. Ito guys, no, hindi ko na ito i-sugarcoat sa inyo. Okay? And even sa mga kababayan po natin dyan sa Middle East, kahit saan man kayo dyan sa Middle East, very typical po yung tinatawag na TFC. Temporary Filipino Couple. Meaning, may mga asawa dito sa Pilipinas, out of whatever reason, nagjojowaan sa ibang bansa. Okay? At hindi lang naman sa Middle East nangyayari yan. Nangyayari yan sa kahit saang country na may Filipino at Filipina.
It so happen, sa mga Middle Eastern country, mahigpit sila sa ganyan. Hindi nila tinotolerate yung ganyan. Hindi nila tinotolerate sa kanilang mga citizen, hindi rin nila tinotolerate sa mga expat. Kasi pag nandoon ka sa mga bansa nila, you have to follow definitely their local laws, di ba? So ito mga ganitong bagay guys, hindi na to bago. Hindi to bago sa pandinig ng mga OFW na sa Middle East. No? I'm very sure sa mga makakapanood nito na mga taga Middle East. Magko-comment yan, oo, maraming ganyan dito. Ako personally, may mga kaibigan akong ganyan. Hindi ako nagbibigay ng komento about sa kanila. Unang-una sa lahat dahil matatanda na sila, mas matatanda pa sila sa akin. Alam na nila kung ano yung ginagawa nila. Nakakalungkot man, pero who are we to judge? I don't tolerate, pero I don't make comments din. Dahil hindi ko yung buhay eh. Not unless lumapit sila and talk to me about their predicament, doon lang ako magsasalita. Pero as long as wala silang sinasangguni sa atin, wala tayong, it's not na walang pakialam. Yun yung respeto natin sa kanila. Yun yung boundary natin with them eh. Diba? Paano nyo madadampot? Ito yung nakakaawa kay Idol. Mas marami siyang sinasabi doon sa nagre-reklamo. Dito. Yeah, kaya maunawaan ni Sharapi based on experience. I understand. Ayan, maraming salamat. And excuse me, they are German Abat. Kaya bang magsalita? Papauwiin tapos refer lang pala. According kay Sadboy, Pakistani, sabi niya. Referral. Sabi dito, tanong mo kung anong trabaho ng Pakistani. Hindi mo matanong anong trabaho ni Mister. Nag-asawa para maging hanap buhay ang asawa. Dapat sumuporta lang sa misis. Ikaw lang magtrabaho, Mister, sabi rito. Sabi pa ni Teresa Ranz, pangako na naman ni Idol. Ito guys, na may kwento ko lang sandali. Meron I think merong Filipina sa Dubai. So siguro po, Hindi naman nabalita yun. Yung OWA po, obligahin yung agency, kasi yung agency sir, natatakot na rin. Ang nangyari, ng agency, nalaman ng mga boyfriend niya, DH yun DH yung babae. Nalaman ng mga boyfriend niya, mga iba-iba lahat ang lahi, walang Filipino. I think it's Indiano at saka meron pang isa na may mga nalaman na may iba pa pala siyang boyfriend. Ayaw mo na palang makipag-ayos, edi move on. Ano nangyari? Diba? Hindi, gusto ko pinatay. Pinatay si girl. Ipapakulong kita. Dahil doon. Papahiya kita. Pupunta ako. Sino may kasalanan? Papatulpo kita. Kababayan din natin. Papatulpo niya, pati siya napahiya. Tsaka may sinasabi dito si Idol na baka ma-news na, guys, yung mga ganyang bagay, hindi yan binabalita sa, awan ko, based sa akin, sa naging experience ko. Hindi guys, hindi binabalita yung mga ganyang bagay. Di mo naman pag-aari ang asawa. Sa tagal ko ba naman sa UAE, never akong nakabasa ng kahit anong news na pinag-uusapan yung mga kabitan. Diba? Hindi kita mapatawad sa iyong ginagawa. Dahil sa may tsura si ate, pakukulong kita. Gusto kita makulong dahil hindi mo ginawa yung mga pangarap natin. Tama yung sinabi ni si Rico. Ay, sino ba yun? Diba nag-asawa ka? Diba nagsabi? Diba?
Dapat din lang na gawin. Makukulong siya. Paano ba natin may parating to sa Saudi? Ayun, si Attorney Hans Kakdak, no? Siya pa rin naman yung very active ngayon sa mga pagsundo-sundo sa mga OFWs natin. Authorities kasi yun po ang request ng kanyang mister. Diba? Dito sa part na to, matatawa ka na kasi nag-iba na yung salita ni Idol dito eh. 'Di ba? Talagang talagang si Idol, ipagkakalulo niya. Pagkakalulo niya talaga eh. Si Mr. But eventually nagkakaroon ng pagkakaunawaan na siyempre merong malalim na pag-uusap o diskusyon o sabihin na nating pagtatalo ng mag-asawa. Saka kay Hans Leo, kay attorney. Attorney siya pala ngayon, no? Admin. Hindi siya admin si ano pala yun. OIC ng DMW. Pag-aayos pa kahit papaano. Pero ito kay Idol So namin makulong yan. Okay. But siguro kailangan lang natin alamin yung mga detalye, Rafi, at saka natin tignan na i-diagnose kung ano yung solusyon na nakikita natin bago natin gawa natin ng aksyon na isumbong kaagad sa Saudi authorities. Hindi ito ang nakikita kong agarang solusyon. Yeah, kasi pag pumasok ang Saudi authorities dyan, no? Gobyerno sa gobyerno na naman ang mag-uusap niyan. 'Di ba? Halimbawa yung mga nakukulong because of drug-related cases. Sino ba kinakausap? 'Di ba gobyerno? Kung halimbawa, ito halimbawa lang ni-report ni Idol sa local authorities ng KSA. Guys, sa lahat ng Middle Eastern countries, ang KSA ang pinakamahigpit. Strict implementation sila dyan. Hinuli tong si ate. Ito yung ginawa. Paano kung ang naging penalty ni ate stone to death? Anong gagawin ni Idol? Sasabihin niya, yun ang gusto ng lalaki? Diba? Pero sino nagpupush dun sa tao? Don't you think it's, sa bagay, sabi nga ni Idol, hindi wala daw kasi sumasagot. Kaya nag-iba yung tono niya after niya makausap si Attorney Kakdak. Okay. Itanong din ako, no? Ito. Dito, sa video na to, ang tawag ni Hans. Plan B ay kausapin muna ang ating OFW, unawain ang sitwasyon, kausapin muli si Mr. dito sa Pilipinas, unawain din ang sitwasyon niya, at subukan nating pagkaisa sila. So matutal, yung plan A nila na papakulong, thrown out the window na. Teacher. Yeah, kasi kung halimbawa yun yung mangyari tapos ibigay na penalty yung sinasabi nga dito sa nakita natin, di ba? There is no disagreement among Muslims that a married adulterer or adulteress should be stoned to death. Whoever charges a chaste man or a woman with adultery or sodomy, defamation, shall be flogged with 80 lashes until 4 witnesses support the charge. Diba? Ayon nga dito kay Bing, adultery is considered a serious crime in Saudi Arabia and it is illegal under Islamic law as well as the Saudi laws. The punishment for adultery in Saudi Arabia varies according to the marital status of the person who has committed it. If a married man commits adultery in Saudi Arabia, a married person, he or she is to be stoned to death. However, there are some exceptions to this punishment which have been explained below. The punishment for rape by a married person is also the same.
If unmarried person commits adultery in Saudi Arabia, he or she will be lashes 100 times irrespective of gender. The punishment of adultery for unmarried person is lower than married people because unmarried people do not have lawful means to satisfy their sexual need. It is important to note that there are some exemptions to this punishment. For example, pregnant women, women with small children, mentally sick people, minor cannot be given the death penalty. Okay? So, dito makikita natin, ang 100 lashes is, yung mga lashes only applies sa mga unmarried people. Pero in this case, sa lalaki na nirereklamo, stone to death. 'Di ba? Kaya ganyan na lang siguro ang sinasabi rito ni Attorney Hans. Yes. Hmm. Yung mag-asawa, naging dysfunctional yung pamilya, ayaw nang magkasundo. May nakita ng ibang lalaki, sabi nun, paano ka na lang eh. Yun. Kaya yan nga naman to sa bansa natin. Well, hindi lang sa Saudi authorities, Rafi Tulfo, di ba? hindi lang sa not about kay yan. It's Dahil bugso ng galit, gusto niya agad-agad makulong. Sabi ko, the only way na pakulong natin to is ibigay sa Saudi authorities yung picture. So siguro sir, through OWA, puntahan na lang po siguro itong OFW natin sa kanyang pinagtatrabawan at i-pull out na lang siguro natin sir at dalhin na lang po sa ating center. Yun ang isa siguro. I agree, Sir Rafi. I agree, Sir Rafi. Ganyan muna tayo. Let's go for the, kumbaga, exhaustion of all remedies muna bago tayo gumawa ng extreme action. But I agree. Narinig mo yun? Kanina, sige, ito yung gusto mo mangyari. Sige, your wish is my command. Sabi naman sa kanya, kailangan muna natin exhaust ang lahat bago tayo pumunta sa drastic measure. Sabi naman niya, hindi po. See? Wala na. See? Oh, akala ko ako lang nakapansin, pati pala sila Teacher Mark. Wasak na yung sinasabi niyang gusto nilang mangyari kanina. Paano na yung pinangako yata yung tulong? Wala na. Nakausapin niya naman mamaya eh. Kunin muna natin siya at dalhin sa shelter. Ayun, sige po. So asahan po namin, attorney. So, Sir Oscar, ito po yung sitwasyon, para maging klaro sa inyo. Una, naintindihan ko po yung inyong pong galit. Maging ako po, maging marami sa mga netizen natin. Gusto nga talaga makulong si Mrs. Ito yung hindi ko maintindihan, no? Like, say for example, marami sa mga kababayan natin ang hindi aware, no? Sa mga patakaran at mga batas. Kung ako hindi nag-OFW sa Middle East, malamang hindi ko rin alam. So kung anong sasabihin ni Idol, yun yung pakikinggan ko at paniniwalaan ko. Okay? Hindi rin po ang mga netizen ang nagdidesisyon dyan all the time. May mga kanya-kanya lahat tayong opinion. Hindi po nagmamatter ang opinion pag may batas na tayong pinag-uusapan. 'Di ba? At yung mga nakakatakot dyan, pag hindi ka familiar sa batas ng ibang bansa, yung isang move mo, pwedeng maging cause ng buhay ng isa. 'Di ba? Gaya niyan, kung halimbawa ba, pinadala nila Idol yung photos ng babae. Dinampot si babae, kinulong, at malaman na siya pala ay kasal, at itong si Pakistani ay kasal,
Di alam naman na natin, based nga dito sa binasa natin kanina, kung ano ang penalty ng isang married woman na nag-commit ng adultery. Di ba? Stoned to death. While yung unmarried, 100 lashes lang ang penalty. Eh di kawawa, butit-buti, nakausap niya si Attorney Hans. Paano na lang kung hindi? Agad-agad para makakuha kayo ng hustisya. Sa kabilang banda, ito po yung pwedeng mangyari kapag isinumbong po natin sa Saudi authorities, ipinakita yung mga Don't play. Parang ang dali lang sabihin na hindi po pinagbigyan yung sa ano natin, yung plead natin na ganito yung gusto nating mangyari. Ay, naku. Nilagyan pa ng palabok, doon din naman daw tatapos. litrato, siya po ay madadampot at makukulong. At kapag siya po ay nakulong, mapapabalita po ito sa buong Saudi. Talaga ba, Idol? Eto guys, no, ito sasabihin ko sa inyo. This is based on my experience. Halimbawa na lang, kung saan ako matagal na tumira ha. Meron at meron pong mga nahuhuli. Pero very discreet. Kung sa UAE, mataas po ang pangangalaga nila sa privacy ng bawat residente nila ron. Whether you are a foreigner working there or you are, tawag dito, ikaw ay isang lokal. Okay? I remember meron isang road rage, binidyo ng isang lahi, ibang lahi, hindi naman Pilipino, ibang lahi. Binidyo niya yung road rage na yun. In-upload. Alam nyo ba na yung nag-video at nag-upload, kinulong? How much more yung usaping ganyan pa? By far, no? Sa tagal kong tumira doon, hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ako ng mga articles doon. Wala naman ako nakikita patungkol sa ganyan, yung kabitan. Not unless meron more sa pagkakaroon ng kabitan issue. May criminal act like halimbawa, nagsaksakan, nagkaroon ng attempt na patayin, yung mga ganyan. Doon lang po nalalaman kung ano yung reason. Nakabit pala ito, na ganyan pala. Pero sabihin mong outright dahil lang nakiapid yung babae o si lalaki, ijajaryo, I don't think so. Sasabihin po, isang Pinay nakakalabos. Gumawa na ng Ang kwento layo si na ng Idol. narrative. Sorry Ang layo na Hindi ng ko kasi narrative. Hindi ko na-experience yung ganyan. Malayo Wala akong nabasang ganyan ever. malayo dun sa sinabi ni ni OIC or attorney pa lang dito. Tak. Siya yung nagsabi nun eh. Si Idol yung nagsabi nun na, nga pala no, pag na ano to, baka mapahiya yung mga Pilipino. Nagpunta yun. Mapapabalita po ito sa buong Saudi. Sasabihin po, isang Pinay nakakalaboso ngayon dahil gumawa ng isang haram na bagay at nagpaded sa Sabi rito ni Eugene. Tapos na. Nabalita na, di ba? isang Pakistani. Di ba? Diyan pa lang guys, alam niyo na yung reason kung bakit ayoko nanonood ng RTIA. Diba? Doon sa mga nagpunta na ng Middle East na patira o na andyan pa rin ngayon. Halimbawa na lang, kayong mga nasa Saudi, may nababasa ba kayong ganyang balita? Ako kasi never ako nakabasa ng kahit anong balita tungkol sa ganyan. Isang Filipina na kay apid gay ganito. Marami ako guys, kilala. Never naman silang nabalita. Meron sa kanila mga nahuli pa. Pero never naman silang nabalita.
kahit ikaw ay isang akusado ron, kahit pa ikaw ay convicted doon, hindi pag-uusapan yung buhay mo. Bakit? Kasi nire-respeto pa rin ng mga courts nila, ng media nila, ang privacy ng isang akusado o ng isang convicted na kriminal. 'Di ba? Hindi po lahat ng bagay binabalita, lalo na yung mga kabitan. Diba? I mean, talking from experience, talking from a person who lived in a Middle Eastern country. Na yes, aware ako na nag-i-exist yung mga kabitan na yan, no? The Filipino, temporary Filipino couple. Maraming nakakaalam yan, guys. Kung meron kang 10 kaibigan, pwedeng 3 doon, TFC. Pwedeng 1 doon, no, inireport sa pulis. Pero hindi mo makikitang nabalita yan sa national news. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo, lalong-lalo na dun sa mga kababayan natin na napatira sa Middle East. Totoo ba itong sinasabi ni Idel na ang gobyerno or ang media nagki-create ng mga articles o ibinabalita yung pagkakaroon ng mga extramarital affair ng kanilang mga residente or even ng kanilang mga lokal? Again, sa tinagal-tagal kong tumira sa Middle East, never kong na-experience yan. See you in the next video, guys. Bye!